Hello mga katugang. So meron akong konting i-share sa inyo tungkol sa buhay ko. So gusto ko lang mag-share. So alam niyo ba itong picture na to is 2014. That time nag-aaral ako diyan ng third year, second year college o third year college yata, Bachelor of Elementary Education sa St. Clair College sa Sabarte. Sabarte, Caloocan. So yun, alam ko maraming makaka-relate dito, maraming din nag-aaral dito, mga friend ko rin dito nag-aaral din doon. So this picture is 2014. So nakaalis ako ng Taiwan siguro mga 2014, papasok ang February or mga January. So, saktong-saktong yan. Bigla na lang akong nawala sa school. Bigla na lang akong hindi nagpakita sa school. So, hindi ko alam kung yung mga friends ko niya, nasabihan ko na ito nga nag-apply ako. Ang bilis kasi. Yung pag-apply ko kasi nung time na yon is biglaan lang. So, hindi ko rin talaga inaasahan na makaalis ako. And then, bigla ako napalipad. So, time na yon, pag-graduate na rin ako, pang-graduate ng 4th year. So, hindi ko talaga natapos yung pag-aaral ko dahil nga dito rin sa pagka-Taiwan. So, hindi naman ako nagsisisi kahit na hindi ko natapos yung pag-aaral ko. Kasi at least yung mga kapatid ko napag-aaral na, natapos na sila. At kahit ako, kahit hindi naman ako nakapagtapos, at least mas okay naman. At kahit pa paano, marami din naman ako natutunan dito sa Taiwan. Nakakabilib lang kasi yung may mga pinag-aralan yung iba. Meron kasi tayo sa school na pinag-aralan or mga hindi natin napag-aralan sa labas. Like this, mga pinag-aralan dyan sa school na yan na hindi ko matututunan dito sa Taiwan. So nakakatuwa, nakakabilib din. So yung time na yan, talagang hindi ko rin talaga inaasahan na makalipad ako. And then yung first time ko makalipad ng Taiwan, factory worker ako. And then ang trabaho ko doon is soldering sa Pegatron Company ako dati. Pegatron Company, and then napauwi din kami noon kasi hindi. Ewan ko anong problema nila. So ang dami namin mga batch na pauwi kami. So, nung that time na napauwi kami, may mga issue or kung ano-ano. And napauwi kami, so sabi ko sa sarili ko talaga, hindi ako papayag na, siguro mga ilang buwan lang ako doon sa Pegatron. So, sabi ko nga, hindi ako papayag na ganun-ganun lang yun. So, bumalik ako dito, so 2025, bumalik lang ako agad. So, yun, nakabalik lang ako agad. So, para sa akin talaga tong Taiwan. So, yun, share ko lang sa inyo kahit wala kayong paki. Gusto ko lang magkwento kasi nakakatuwa din yung buhay ko minsan eh. So, para at least may idea kayo. So, kung may mga panlalait kayong gustong gawin sa akin, sige, ito na, open na natin. Ano, pag gusto nyo malaman sa akin, para hindi kayo gumagawa ng kwento. Ay, bad din, no? Joke lang. So, yun lang guys, nakakatuwa lang kasi pagka balik ko sa Taiwan, ayun, eto, maganda na. Talagang tuloy-tuloy na sa factory, as a caretaker. So, nakakatuwa din kasi hindi talaga ako pinabayaan agad. Hindi talaga ako pinabayaan ng, yung sarili ko talaga, sabi ko, hindi ako papayag na ganun-ganun lang yung pauwi ko kung ganun-ganun lang. Balik ko ng Taiwan, I shall return. Sabi ko talaga ganun. So, ayun, ito na. So, yun lang. Sa mga gusto talaga, pagka gusto mo talaga isang bagay, gawin mo ng paraan. Pagka gusto mo talaga, go and go and go and go. Sige lang, ilaban mo. Pag para sa'yo talaga, para sa'yo. And then, ilaban mo rin. So, yun lang guys, konting clips lang. So, natutuwa lang ako sa picture na to. Kasi natuwa ako, nakita ko tong picture na to sa gallery ko. So, kaya gusto ko lang i-content. Nakakatuwa kasi that time, yung wala pa akong kamuang-muang, tahimik ang buhay ko, di ba? So, nakakatuwa. So, yun lang na-share ko lang. So, sana natuwa kayo kahit wala kayong pake. So, yun lang guys. Thanks for watching!